So, hi guys! Once again nakaka-bloom and welcome back po muli sa ating YouTube channel. Since summer season na guys, ang vlog po natin ngayon is about split type aircon po. Kagaya ngayon guys, buwan na ng Abril and sobrang init na po ng panahon and I'm sure po maraming nagbabalak ng bumili ng aircon or split type aircon ngayon. Sa vlog na to guys is bibigyan ko po kayo ng idea kung paano ang tamang horsepower na bibilin po nating split type aircon base po sa laki ng room po natin or yung kwarto po natin. So for example guys, itong split type aircon na naka-installed po sa aking kwarto, ito po ay 1.5 horsepower. So yun guys, bakit nga ba 1.5 horsepower ang inilagay po natin dito sa ating 13 square meter na kwarto? Kagaya ng area ng kwarto po natin, nasa taas ng bahay po natin. So bubong and then kesa may pagkagagamitin mo sa tanghali or sa maaraw, syempre, mainit po yung panahon and mainit talaga yung kwarto. So, kailangan niya ng mas mataas na horsepower para mapalamig niya yung kwarto po natin. So guys, ano ba dapat yung mga i-consider natin pagka bibili po tayo ng split type aircon? Consider natin guys yung heat load na tinatawag pagka bibili po tayo ng aircon sa ating room. So, number one is ilang tao ba yung matutulog sa room na paglalagyan natin ng aircon? Pangalawa, ilang ilaw po ba yung gumagana? Pangatlo guys is may mga appliances po ba sa ating kwarto? Like for example, yung ref. And then, nagbubukas pa tayo ng TV pagka nag-aircon po tayo. So, pang-apat na i-consider natin guys is yung gaano kataas yung kesame po natin. And then guys, yung pang-lima na i-consider po natin pagka bibili po tayo ng split type aircon is yung aircon ba is gagamitin natin sa tanghali. Ibig sabihin nun, syempre, mas maaraw po yung panahon and mas mainit po yung kwarto. So, kailangan niya ng mas mataas na horsepower. So, ito na guys, i-discuss na po natin yung tamang pagbili ng horsepower base po sa laki ng kwarto po natin or yung paglalagyan po natin ng aircon. Pagka ang room po natin or yung kwarto na paglalagyan natin ng aircon is nasa 12 square meter po yung laki, ang tamang horsepower po na split type aircon ang bilhin po natin is 1 horsepower po. And then next guys, pagka yung room po natin, ang laki is nasa 13 to 16 square meter, ang tamang horsepower po na bibilin po natin split type aircon is 1.5 horsepower po. Pagka naman guys, ang room natin is nasa 17 to 23 square meter, ang tamang horsepower na bibilin po natin split type aircon is 2 horsepower po. And then guys, next is pagka nasa 24 square meter to 30 square meter yung laki ng room po natin, ang tamang horsepower na split type na bibilin po natin is 2.5 horsepower po. And then guys, yung pang last na buyer's guide po natin, pagka yung room po natin or yung laki ng room po natin is nasa 31 to 42 square meter, ang tamang horsepower na split type na bibilin po natin is 3 horsepower po. So guys, ang pinakamadaling paraan kung paano natin malaman kung ilang square meter yung kwarto po natin is yung susukatin natin by meter yung haba at lapad ng ating kwarto. So example guys, yung haba po ng ating kwarto is 4 meters and then yung lapad niya is nasa 3 meters. So ita-times mo lang po yon. Example, 4 times 3 so equals 12. So 12 square meter po yung laki ng ating kwarto. So, yun guys, hanggang dito na lang yung ating vlog for now. I hope na nakatulong po sa inyo itong vlog po natin about sa tamang horsepower base po sa laki ng kwarto po natin sa ating pagbili ng split type aircon ngayong summer season po. Until next vlog guys, bye!